So for the record po, Ms. Gamo, pwede nyo bang i-characterize sa komiteng ito, as best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo? Pag-freelance work nyo na marami-rami ang nagawa nyong freelance project para kay Alice Guo. Yung structure ng ano niya sa farm, may dun siya nakatira. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hanggang ngayon, ako'y masaya pa din sa announcement ng Pangulo na tuluyang pag-ban ng Pogo. Nagbunga po ang ating paghihirap. Nagbunga ang tapang ng ating magigiting na mga witnesses. Nagbunga din ang tiyaga ninyo sa mga hearings natin dito sa Senado. Malinaw pa sa sikat ng araw, Pogos are banned. IGL man ang tawag o Pogo, iisang animal lang yan. At pareho nilang kailanganing lisanin ng ating bansa. Huwag po tayong magpaloko sa mga galit sa pagbabago. Those who wish to steal the thunder from this important announcement. I also want to ask our government agencies, what is the plan for the phase out? I'm aware that the Bureau of Immigration has given foreign Pogo workers 60 days within which to leave the Philippines. Paano natin matitiyak na yung nakapasok na masasamang loob, hindi sila ma-absorb lang sa mga iba't ibang illegal na gawain dito? Paano din natin matiyak na yung mga na-traffic na mga foreign nationals, paano din natin matiyak na yung mga na-traffic lamang na mga foreign nationals ay mabigyan ng tulong at kalinga as they find their way back to their home countries? Gusto din matanong ang mga otoridad, are there already plans in place for the absorption of the Filipino employees who will be affected? How do we help them, displaced, reintegrate back into the job market? Kasi baka matraffic lang din sila palabas. Dahil alam ko, nagpa-pack up na ang mga Chinese bosses at naghahanda ng pumunta ng Cambodia. Sa totoo lang, gusto ko nang isara ang hearing na ito. Pero hindi rin po natin pwedeng isara pa ang hearing na ito na hindi natin ganap na natukoy sino-sino ba ang kailangang managot sa karumal-dumal na mga operasyong ito na nagdala ng pahirap sa ating mga kababayan. Di naman pwede na nagpakasasa sila ng hanggang 8 taon, tapos pagsara ng Pogo, pagkatapos nyong mabusog, goodbye na lang. Thank you na lang. Safe sa vault ang nakubrang mga bilyones mula sa torture, scamming at pasakit ng iba. That would not be justice. Nung nakaraang hearing, pinangalanan ni Chair Tenko si Attorney Roque na nakipag-usap sa kanya para sa Lucky South 99. Inimbita namin siya. Una nang nagkumpirma via text sa committee secretary at nagsabing hahabol siya pagkatapos ng kanyang hearing. At ina-announce sa media na ibubunyag daw niya ang King and Queen of Pogo. Kaso pagkatapos nun, bigla kaming nakatanggap ng letter of regrets dahil may hearing siya. Pero dadalo pa ba? Hindi natin alam. Hindi na. Okay. Sa mga nagtatago ngayon, the long arm of the law will soon reach you. Guo Huaping, tahasan kang nagsinungaling sa komiteng ito. Tahasan mong sinuway ang subpoena at contempt citation. You may be able to hide now, but you will not be able to hide forever. I also ask our law enforcement agents, you have done a lot. But there is a lot that still needs to be done, and swiftly. From our sources, we know that Hong Jiangyang is now in China and booked a flight on 25th July to Thailand from China
but did not fly. Mabilis po sila, kaya dapat tayo mas mabilis pa. I will now ask my colleagues, Senator Sherwin and any other colleagues who will arrive, and thank you for joining our hearing again. I will ask them if they have opening statements, after which I will ask the committee secretary to acknowledge the resource speakers, administer the oaths to any who have not taken it, and make a report of the subpoenas and arrest orders issued. So, Sen. Sherwin, would you like to make an opening statement? You have the floor. Maraming salamat, Chairperson. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Pangulo at malinaw na sinabi niya na banned na ang lahat ng pogo sa ating bansa. At ulitin ko lang po yung kanyang malinaw na statement noong Lunes, huling Lunes, during the State of the Nation address. Ang sabi niya, at ngayon po, narinig po namin ang malakas na sigaw ng taumbayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, and even murder. The grave abuse and disrespect of our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Ang sabi niya, effective today, all pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of pogo by the end of the year. Malinaw na malinaw po ang kanyang pag-utos na lahat po ng pogo ay banned na sa ating bansa. At dito, hindi niya hiniwalay yung tinatawag na legal o illegal pogos. Lahat ng uri ng pogos ay banned na sa ating bansa. Kasama dyan yung tinatawag na IGL or Internet Gaming License na pumalit sa branding ng pogos. At dito sa kanyang talumpati, makikita natin na klaro sa kanya na itong mga pogos, ginagamit lang yung lisensya na ibinibigay ng gobyerno sa paggagawa nila ng mga hindi magagandang krimen sa ating bansa. Kaya ako naniniwala na ang ating Pangulo ay alam niya kung ano yung nangyayari sa ating mga komunidad. At nagpapasalamat po ako sa kanya dahil pinakinggan niya ang boses ng taong bayan at ngayon ay makakabalik na tayo sa katahimikan at maayos na peace and order. Katulad ng ating chairperson, hindi rin po tayo kontento sa mga ginagawang raid. Pero nagpapasalamat rin ho tayo sa ating mga enforcement agencies sa kanilang sakripisyo at pagbubuwis ng buhay sa mga ginagawa nilang pagsulong o raid. Pero hindi sapat to. Importante na meron tayong makulong. Importante na ang mga taong nasa likod nito ay managot. Importante na makasuhan sila at sila ay humarap sa kamay ng ating mga batas. At nagpapasalamat rin po ako sa lahat ng ating mga enforcement agencies na kasama ho natin. Kasama na ho yung mga kasama natin sa Department of Justice dahil sa kanilang mabilis nagpagbibigay po ng mga dokumento at kooperasyon sa ating pagdinig. Hindi ho magiging kompleto at hindi ho magiging matagumpay itong ating ginagawang pagdinig kung hindi po sa kanilang kooperasyon. At ako nagpapasalamat po sa kanilang mabilis na pagbigay po ng mga dokumento, mabilis po sa pag-aanalisa ng mga dokumento, at nagpapasalamat po ako sa kanilang pagresponde sa mga request ho natin. So, ngayong araw na ito, gusto rin ho katulad ng ating chairperson, gusto rin ho natin marinig yung plano ng ating gobyerno sa pag-wind down o pagsasara nitong mga pogo sa ating bansa. Tinatayang merong mga 20,000 na mga kababayan natin na nagtatrabaho sa pogo at importante na mabigyan natin kaagad sila ng kapalit na trabaho at suporta, temporary support dahil sa paghahanap po ng trabaho.
So muli, nagpapasalamat po ako sa ating chairperson sa kanyang determinasyon at tuloy-tuloy na pagdinig at nagpapasalamat ako muli sa lahat mo ng tumulong para po maabot natin ito. Matagal na natin inaasam na pagbaband ng Pogo sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sen. Sherwin. Ngayon, Comsec, paki-acknowledge yung ating mga resource persons, i-administer yung oath sa mga hindi pa nakagawa nito, at i-update yung komite sa status ng mga inisyu nating mga subpoena at saka contempt citation. Bago ko buksan yung pagtatanong, may I ask the SP Pro Temp kung gusto nyo pong mag-opening statement? Thank you, Madam Chair. Good morning to everybody present here. Madam Chairperson, Senator Risa, Senator Win, and to all the members of this committee investigating the illegal activities perpetrated in Pogo Hubs, or what is currently known as internet gaming licenses. We have perhaps heard one of the biggest pronouncements from the President during his State of the Nation address last week, which is the total ban of Pogos in the country. And we thank the President for heeding the call of this committee and the public to ultimately eject Pogos out of the country for good. The next pressing issue would be the welfare of thousands of Filipino workers who would be deemed jobless because of the Pogo ban. The government, specifically the Department of Labor, needs to make sure that these workers are protected. We call on the DOLE, the DTI, local government agencies, and other state agencies to work hand in hand in crafting a plan for these workers. The affected workers must also get their severance or back pay from these shuttered Pogos. As for the suspended local chief executive of Bomban Tarlac, allow me to remind her that jurisprudence has repeatedly declared that flight is an indication of guilt. The Supreme Court has said that the flight of an accused, in the absence of a credible explanation, would be a circumstance from which an inference of guilt may be established. For a truly innocent person would normally grasp the first available opportunity to defend himself and to assert his innocence. And despite repeated demands and a dangling warrant of arrest from the Senate, she remained elusive. This is the height of disrespect against this august chamber. The evidence against Mayor Alice Go is overwhelming, and she should have, at the very least, show up to this hearing and answer or debunk all the allegations. With regard to Pogos, authorities should ensure that no rebranding of any sort would happen. Baka naman mag-transform lang yan ang mga yan bilang e-games operator o BPO at makompromise ang legal BPO entities na malaki ang kontribusyon sa ating ekonomiya. We should not let this happen. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, SP Pro Temp. So sa ating hearing ngayon, unahin ko munang itanong si Ms. Nancy Gamo. Dahil I know that Ms. Gamo has been waiting for this day since she was arrested by the Senate more than 2 weeks ago. Siya lang ang bukod tangi na nakuha ng Senado. Ang lahat pa ay nagtago o nagsipagpulasan. So for the record po, Ms. Gamo, pwede nyo bang i-characterize sa komiteng ito, as best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo? Okay, si Miss Alice Go was a client of mine, client on a per transaction basis, per project. I happened to register yung mga corporations na pag-aari ng family nila way back to 2012. So, and then may mga iba pang mga corporation and kasama pa rin yung dalawang Pogo companies. Ngayon, yes, I'll be asking you about that a little later, Ms. Gamo. Pero, so dun sa characterization po nung relationship nyo kay Mayor Alice Go, hinandle nyo para sa kanya, pati yung dalawang Pogo companies na binanggit nyo na. Kailan po kayo nagsimulang freelance accountant ni Mayor Alice Go? I left corporate work way back 2009. So, na-meet ko si Alice way back 2012. After 27 years of working sa corporate, nag-freelance ako until now.
Madam Chair, if I may, Yes, how did you SP get to meet Pro Tem. her? She was introduced by JP Samson. Who? JP Samson. Who is JP Samson? JP Samson is the nephew of my employer, Baliwag Lechon Manok, All right. owner of the Baliwag Lechon Manok company. Who was Mayor Alice? Who was Alice then? Was she a mayor at Hindi the pa time? po, Not sir. yet. Hindi pa po, sir. Ano siya noong araw? I know nakabili siya ng sasakyan sa isang company, yung West Cars. Negosyante siya noong araw when you met her? Yes, meron na siyang, nung time na yon meron na siyang QJJ Farm at saka QJJ Embroidery. Legal lahat yun? As far I as think you, so. as far as you know. Yes. Alright, salamat po, SP Pro Temp. Alright. Dun sa, yung binanggit po ninyong nagpakilala sa inyo kay Mayor Alice Guo na si JP Samson, siya po ay nasa AMLA report. Kaya we will ensure na andito siya sa susunod na hearing. Anyway, Ms. Gamo, so sabi nyo nga po, nagsimula kayong freelance accountant kay Alice Guo 2012. So about a dozen years ago, no? After 27 years sa private practice. And introduce nga po kayo sa isa't isa ni JP Samson. Ngayon, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung, for the record, no, Three Link Farms, QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Siopaw Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology Inc., at yung West Cars na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Guo dyan sa West Cars. Kino-confirm nyo po ba na pinrocess nyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those incorporation process. Just like yung mga other companies na pre-process ko, all my details are there. Yung mga other clients ko. And meron ba kayong ginawa pang iba para sa mga kumpanyang ito? Yung Three Link, yung dalawang QJJ, Siopaw, Hongsheng, West Cars. Kasi, kaya ko po itinatanong, kasi ito naman po yung sinabi ninyo sa isang interview, specifically Super Radio DCBB, with Carlo Mateo. Quote, "Tumutulong ako sa registration niya sa SEC, sa BIR, nagdo-due diligence ako sa mga lupang binili niya before. Gumawa din ako ng mga memorandum of agreement, deed of transfer, assignment of shares." Close quote. So, mukha pong yung engagement nyo kay Alice Guo ay medyo extensive. Tama po ba ito? Yung engagement ko kay Alice is on a per project basis lang. So, tapsing-tapsing yan. Kung natapos ko yung trabaho ko na nirehistro isang korporasyon, i-deliver ko sa kanya, bayaran ako, tapos na. Ngayon, there are cases wherein tatawagan ako, magpapatulong, magpapagawa ng mga dokumento, then that's the time magre-render ako ng services. Pag natapos ko yung services na yon, tapos na. It's not continuous na from 2012 all throughout, hindi ganon. So, per project lang po, per services kung kailan ang kailangan ang serbisyo ko. Madam Chair, if I may. Yes, SP Pro Tem. How much are you being paid per project by Alice Guo? Alice Guo is like an ordinary client of mine. So, kung ang singil ko sa isang kliyente ko, pag nag-process ng SECs, 20,000 din siya. Kung nagrehistro ako ng BIR niya, 15,000 din ang singil ko sa kanya. Alice Guo is never a special client of mine. She is just an ordinary client. Kaya nung nakilala mo si Alice Guo nung 2012, tama ba, 2012? Yes. Nung nakilala. Ano yung source of income niya nung panahon na yan? Para makabili siya ng property worth 12 million There sa is the Bamban. QJJ farm, sir. There is what?
yung company niya na QJJ Farm at saka meron siyang QJJ Embroidery. QJJ, Embroidery Center. all, naka ano sa Bamban yan lahat? The one in Bamban is the QJJ Farm. The one in Zambales? Marilao, Saan? yung sa Yung farm. yung farm nasa Bamban. Alright. I call it Concepcion Tarlac. It's in Barangay Berhen de los Remedios. So I don't know Bamban and Concepcion, but I usually term it Concepcion Tarlac. Yung QJJ Embroidery is located in Marilao, Bulacan. Naging accountant ka ba nung kapatid ni Alice Goo, yung tatay ni Alice Goo? Never ho. Never? Never. Si Alice Goo lang? Yes. Yung accountant kasi, sir, is hindi ibig sabihin ako yung nagbo-bookkeeping, ako yung nagre-record ng transactions niya. Hindi. I was term accountant kasi accountant ang profession ko. Kilala mo yung tatay niya? Na-meet ko yung father niya. Na-meet ko yung father niya, sir. In check? Siyempre, opo. Sige. Thank you, Madam. Thank you, SP Pro Temp. So, Ms. Nancy, sabi nyo nga, per project basis, yung ginagawa nyong trabaho kay Alice Guo, at least dito sa kalahating dosenang kumpanyang binanggit ko na kinonfirm nyo, kayo nag-process ng incorporation ng mga kumpanyang ito, and a few others that you've been mentioning sa pagsagot nyo sa aming mga tanong. So, per project basis, ayon yung sabihin na extensive yung engagement nyo kay Alice Guo, pero marami-rami over the years since 2012 up to 2024. Sabi nyo hindi continuous pero mayat-maya. So pag sinuma natin lahat nung ginawa nyong trabaho para sa kanya on a project basis dito sa at least kalahating dosenang kumpanya, masasabi po natin na marami-rami yung mga nagawa nyong trabaho kay Alice Guo. Yung sa mga companies na na-incorporate ko under the family of Alice Guo, hindi naman ho lahat yan operational. I understand, I remember there is the QJJ Meat Shop na yun ang nag-operate. So may mga branches yon sa Quezon City, sa Valenzuela, at saka sa Manila. Pero yung other companies like QJJ Smelting Plant, Slaughterhouse, group of companies, yung mga Siopaw Bulilit, those are not operational as far as I know. Na-process po yung yung incorporation niya. Nakapag-submit po ako ng yung BIR registration niya at saka mga resibo up to that extent lang. Kung naging operational siya, I can say na yung QJJ Meat Shop lang yung naging operational among the first 5 na nirehistro ko way back 2012. Kaugnay nung tanong ni SP Pro Temp kanina, sabi nyo ngayon, may mga narehistro kayo under the family of Alice Guo. So meron din po kayong ginawang trabaho kahit bilang freelance accountant na hindi lamang para kay Alice Guo but maaring kay Alice at magulang niya or Alice at kapatid niya. Wala so po. sino yung tinutukoy nyong under the family of Alice Guo? Yung Sinong family na yon, yung 5 incorporators ng korporasyon, 3 yung si Alice, si Sheila, at saka si Simen Go, plus yung Gian at saka yung Liwani. Okay, so yung 3 magkapatid at yung 2 magulang nila. Yes. Alright po. And then sabi nyo rin, hindi lahat ng mga kumpanyang in-incorporate nyo para kay Alice Guo o yung pamilya ni Alice Guo ay nag-operational. So ano to, nanatiling mga shell companies? Hindi ko alam, ma'am, kasi siya yung may-ari, so I don't know the intent. Hindi naman niya ako inutusan na isarado mo yung kumpanya. Siya yung in charge ng operation, so hindi ko alam kung anong intent niya doon. So paano nyo nalaman na hindi nag-operational yung ilang mga kumpanyang iyon? Hindi talaga nag-operate kasi walang report, nothing. So base lamang dun sa walang report sa inyo for maybe further submissions,
nag-conclude kayo na hindi operational yung ibang mga kumpanyang iyon? Yes. Alright. Ngayon po, yung pong ano po itong mga deed of transfer at saka assignment of shares na tinukoy nyo? Doon po sa interview nyo kay Carlo Mateo Okay. sa DZBB, ito po ba yung assignment of shares sa Baofu Corporation? Wala pa ho yung BAUFO at that time, Madam Chair. Yung memorandum of agreement na draft ko sa kanya, it's about the sale of one farm wherein siya tsaka yung father niya ang major incorporator, stockholder. Tapos binenta sa isang tao. So yung draft na yon, ako ang gumawa. Tinap niya yung services ko for that. Aling farm po iyon? Mighty Suman Corporation. Mighty? Yes. Yun yung buong pangalan niya, Mighty lang. Mighty Swine Corporation. Mighty Swine, sorry. Okay. Okay, so yun po yung binenta ni na Alice Go at ama niya sa isa pang tao. Oh. Actually, syempre 5 incorporators yon. Dalawa, si Alice at saka yung father niya, yung major shareholders doon. And then, binenta sa isang tao. I don't remember the name. I have it on file. So, that's it. That's around the year 2015 or 2014. Now regarding dun sa sa due diligence yung regarding sa property, may binibili siyang property dito sa Quezon City. But then na-process ko yung dokumento until makuha ko yung e-car sa BIR. But then nagkaroon ng problema sa titulo kasi yung may-ari parang hindi, basta may problema. So, up to that extent lang yung aking ginawa na trabaho. Sa inyong marami-raming transaksyon, kina Alice Go at yung mga miyembro ng pamilya niya over the years since 2012, wala po ba kayong napansin na kahina-hinala? Halimbawa, dito sa Hongsheng, may kagaya ni Miss Merly, na nagbebenta lang dati sa palengke, naging BPO worker, biglang at yung 3 pang kabaro na nagbebenta lang din sa palengke ng Concepcion, tapos biglang isinamang incorporator dun sa Hongsheng. Di nyo lang ba naisip na, teka, bakit ganito? Para bang may dummy incorporators? Yung sa mga other corporations niya, it's all family. Tapos nagkaroon siya ng 2 companies na yan, yung Hongsheng at saka Yung Hongsheng, ang dealings ko dyan is, kausap ko si Alice, please incorporate. Ito yung mga detalye. Please assist si Miss Leila, yung tauhan niya, on all papers. So if I need anything, doon sa tauhan niya ako kumukuha ng information. So, it's always a presumption of regularity, Your Honor. Sinong Miss Leila yon? Tauhan niya yan pero I don't know kung nasaan na po siya. Ano pong buong pangalan ni Miss Leila? Leila Masiklat or Tulio, Leila Masiklat? Yes. Ano pa yung isang apelidong binanggit nyo? Tulio. Masiklat Tulio. Yes. I don't know kung alin doon yung family name niya. So either Leila Masiklat or Leila Tulio. Yes. So meron po kayong presumption of regularity dun sa mga inilalagay na mga incorporators. Pero sabi nyo nga, walang report sa inyo about some of the companies, kaya nag-conclude kayo na hindi nag-operational. Bagamat, at wala rin namang sinabi si Alice Go sa inyo na ipasara na yung mga kumpanyang iyon. In fact po, itong mga corporations na kayo ang nagproseso ng incorporation, madami po actually dito ay napag-alaman namin na may indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa Pag-ibig. So,
Hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Kahit nung unang napansin nyo na hindi nag-operational, tapos ito pang ibang mga indicators na para sa amin po ay indicator ng shell company. Hindi po ba nag-occur sa inyo? No, hindi po. Kasi ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. So, kanina sinabi nyo na nagsimula kayo kay Alice Guo dahil ipinakilala kayo kayong dalawa ni JP Samson. And nabanggit nyo na nga po na bago itong pag-freelance work nyo na marami-rami ang nagawa nyong freelance project para kay Alice Guo, nagtrabaho kayo sa Baliwag. Okay? So, klaro na po sa amin iyon. Ngayon po, sa parehong interview nyo pong iyon sa DZBB kay Carlo Mateo, actually, nagkataon narinig ko po yun eh. And ang impression po talaga, yung dating nung pakikinig ko sa interview nyong iyon kay Carlo Mateo, parang kilalang kilala nyo si Mayor Alice. Sinabi nyo rin po doon na hindi niya nanay si Lin Wenyi dahil, and I quote, sabi niyo po doon sa interview, kung nanay niya siya, magiging proud siya na ipakilala. Sinabi niyo din po na tiyak kayo na lumaki siya sa farm. So, full of confidence. Full of confidence yung sinabi na, pwede namang sagutin kay Carlo Mateo, hindi ko alam. No? Wala kayong alam doon. Now, in light of the revelation so far dito sa Senate hearing, pinangahawakan niyo pa po ba yung mga sinabi niyong iyon dun sa interview sa DCBB? Kaya ako nasabi naman po yun kasi may interaction ako, na-meet ko yung family niya pag nagpapapirma ako ng incorporation paper, plus the fact na I can hear from yung mga trabahante niya sa farm yung kwento ng buhay ni Alice. So, na-meet nyo yung family niya, pag nagpapapirma kayo sa kanila, tapos na-overhear nyo rin sa mga trabahante. So, may trabahante sa farm, pero sabi nyo rin, may mga trabahante din siya sa opisina. So, may opisina din po siya. Yes. Yung structure ng ano niya sa farm, may dun siya nakatira, may mga empleyado rin siya doon. And yung office, nasa farm din ba yon or nasaan yung office? Doon din sa structure na yun. It's a 2-story building. So, 2-story building sa loob ng farm, Building doon or din yung office. structure, parang bahay siya, ganun. So, 2-story. Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Meron lang phone-in question dito. Kilala mo ba yung nanay ni Alice Guo? Hindi ko masasabi na nanay. Hindi ko kilala yung sinasabi niyang nanay na yung... Wala ba siyang pinapakilala Wala. na ito nanay ko? Ganun. Wala. Kaya pati So, yung... sa pagkakaalam nyo, sino yung totoong nanay niya? Kahit yung partner ng nanay niya, ng tatay niya, hindi ko rin masasabi na nanay niya yon kasi hindi nga pinapakilala as nanay niya eh. Never siya nagpakilala No. na meron siyang nanay? O... Hindi niya pinakilala yon. Kaya ako nasabi na parang kakaiba kasi nga kung regular na Pilipino, you're proud ka na pakilala ang magulang mo. In her case, hindi eh. Never niya pinakilala? Never. Yung mga kapatid? Hindi rin niya sinasabi na kapatid niya, pero assumption ko lang yun. Iniisip ko na lang na kapatid niya. I don't know your relationship. Sino si Lin Wenyi? Partner ng tatay niya. Chinese national? Yes. Pure Chinese talaga? Yes. Sa incorporation papers nila, designation niya is Chinese. So, Chinese siya. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Temp. Sabi niyo po, kung regular na Pilipino, proud kang ipakilala yung pamilya mo. So, ano pong ibig sabihin nun? Anong impression nyo? Anong relasyon nitong Alice Guo at si Lin Wenyi, tapos yung kinikilala naming ama nila at yung kinikilala naming dalawang kapatid niya, or tatlo, si Sheila, si Seaman, at saka si Wesley. Dahil pinapirmahan nyo sila ng ilang mga
incorporation papers. So, anong impression mo? Anong relasyon nila sa isa't isa, itong mga taong ito? Ang impression ko lang po sa kanila is yung father, partner niya yung nanay, o nanay in the sense na yun ang sinasabing nanay, pero hindi niya sinasabi sa akin na nanay niya. Di ba? Yung mga kapatid, hindi naman din sinasabi na kapatid. So, they have the same family name. Buti na lang mas curious ang komite kesa sa inyo or kesa sa inaamin ninyong attitude nyo sa kanilang anim. Alright. Dinescribe nyo rin po siya, si Alice Guo, dun sa interview kay Carlo Mateo sa DZBB. Dinescribe nyo siya na mabait na bata, masipag, mabuting anak. Again, full confidence. So, matanong ko po sa inyo, meron po bang kahit sino man sa kampo ni Alice Guo na nag-reach out sa inyo para para sabihin yung ganitong mga declaration sa public interviews? Kasi, at wala naman pong masama doon, kung sakali, kasi interview naman yon, di naman yon perjury. Curious lang talaga ako kung bakit ganun kayo parang buong loob mag-vouch sa karakter ni Alice Guo. Kasi yun po ang observation ko sa kanya. Ngayon, yung regarding sa interview, I have my telephone all around, so they can call me anytime. So, it's a phone patch interview sa radio. I am in my house, sumasagot. And I wanted to clear also kung ano yung participation ko, bakit andun yung pangalan ko sa mga nababanggit sa Senado. May mga tao ba ni Alice Guo na kinontak din kayo, tumawag din sa phone nyo nung nasa bahay kayo at sinabing, Miss Nancy, ganito yung sabihin nyo tungkol kay Alice pag in-interview kayo? Ay, hindi po. Wala po. Madam Chair? Yes, SP Pro Tem. Miss Nancy, sinabi ni Senator Risa kanina na na-interview mo, pinupuri-puri mo si Mayor Alice. Tama? Sa isang interview mo. Nag-iba na ba yung paningin mo ngayon? Pagkatapos lumabas yung issue? Hindi pa rin. I think basically, kung ano man yung ginawa niya, ako personally opinion ko, siya yun eh. Iba yung, siya yun, yung opinion ko sa kanya, ganun din. Okay. Pero kung halimbawa, etong mga kagagawa niya lahat yun, she has to answer for it. When did you last talk to her? Or have seen her? 2017. 2017 pa? Yes. 7 years ago? Yes. After that, wala na kayong contact? Hindi ko nga... Kahit sa telepono? Yung contact sa telepono, yung nung nagpa-incorporate siya nung first Pogo company. Tapos, yung sumunod, yung 2023, the second one. Pero yung So, hindi kayo nakita during that time? No. Hindi kami Ano, telepono lang? Telepono lang. Ang nakikita ko lang siya, ang huling kita ko sa kanya is a Christmas party. I was invited ng staff niya. When was this? Pumala. 2017. So, you haven't seen So I her don't know, for in 7 2017, years? 2018, I can't remember. Matagal na. As in, matagal ko na siyang hindi nakita. Oh, so, nung lumabas itong mga issue sa TV, anong sabi mo sarili mo? Eh, sabi nga nila, big time naman pala yung, yung kliyente mo. Eh, sabi ko, siya lang yun. Ordinary yung kliyente ko lang yan. So, wala. Okay, thank you. Thank you, SP Pro Temp. So, Miss Nancy, aminado kayo na kayo ang gumawa ng incorporation documents ng Zunyuan. Nagpatulong ba sa inyo si Alice Guo para dito? At may sinabi ba siya na tulungan mo ito? Ganito ang sistema. Nag-message siya sa akin, I need, may papa-incorporate siya, please assist. Okay? Please assist. Ang reply ko sa kanya, give me all the details, anong name ng company, anong capitalization niya, anong objective, ang purpose, sino itong mga, provide me with all the details, incorporators, ano yung equity shares, sino yung mga yung position sa company. Kasi pag nagfa-file ka sa SEC, andun lahat yun eh.
tatanungin kung sinong treasurer. So, ganun lang po. Binigay sa akin, prinoseso ko in a legal way. Dumaan siya sa PAGCOR, nakakuha ng endorsement. So, lumabas ang SEC certification. Sabi nyo, yung isang sinabi ni Alice Go sa inyo nung nag-message sa inyo ay please assist. Noon sabi ni Alice Go sa amin, walk-in lang daw yung Sunyuan. So sino yung pinapa-assist niya sa inyo dito Tauhan sa niya. incorporation ng Sunyuan? Yung si Miss Laila ang kausap ko. Si Miss Laila Masiklat or Laila Tulio. Siya yung sinasabi ni Mayor Alice Guo na asistehan nyo. Yes. Ibig sabihin, nag-message sa inyo si Alice Guo at sinabi, Ms. Nancy, asistehan nyo si Ms. Laila para i-incorporate yung Zunyuan. Ganun po ba yon? Yes. Okay. Not the Sun Yes. It's the first Pogo company, which is the Hongsheng. Okay, for Hongsheng. Pero kanina nung tinanong ko sa inyo yung pag-incorporate nyo sa Zunyuan, sabi nyo nga nag-message si Alice Guo sa inyo na please assist. So doon sa incorporation ng Zunyuan, sino yung pinapa-assist ni Mayor Alice sa inyo na ma-incorporate yan? Ang sinabi niya na pangalan, Attorney Joy, hindi ko rin siya kilala. Sino naman daw yung Attorney Joy? As I go over, Madam Chair, on the transcript of the committee hearing on May 22, inacknowledge ni Alice na yung Attorney Joy is lawyer niya. Ito ba yung si Phil Joy Baluyot? Yes. So siya ito. Nabasa niyo pala yung transcript ng hearing namin? Yes, ma'am. Paano- I'm curious. I'm almost touched. I'm curious. Bakit niyo binasa yung transcript ng hearing? At paano niyo Kasi nabasa? I wanted to find out kung ano ba yung sinasabi ni Alice. And maraming talaga, dininay niya ako, hindi niya ako kilala. Okay. I wish lahat ng mamamayan na sumusubaybay sa hearing namin babasahin yung transcript ng hearing. So that shows a lot of due diligence on your part. Bilang tao man lang or bilang resource person dito sa hearing namin, I only wish na mas naging curious pa kayo at umalam sa earlier dealings ng mga kumpanyang iyon. But anyway, so you're confirming na si Alice Guo, pina-assist niya sa inyo si Attorney Phil Joy Baluyot para i-incorporate ang Zunyuan. Anything I need about the incorporation of that company, refer to Attorney Joy. Okay, anything you need. So siya po ay abogado ni Alice Guo na may full confidence naman si Alice Guo kay Attorney Phil Joy Baluyot kasi anything you, Miss Nancy, need para ma-incorporate ang Zunyuan, mahihingi nyo at makukuha kay Attorney Baluyot. Tama po? Yes, sir. Yes, ma'am. All right. Kayo rin ba yung gumawa ng succeeding pang documents ng Zunyuan? Halimbawa, yung increase in authorized capital stock. Kasi bakit andun pa yung pangalan nyo? Okay, it's like this. Kaya nga nung may sulat ako sa office nyo, in-indicate ko yon, may notation ako. Yung 2 increases na yon, hindi ko ginawa yon. But then, they still made use sa cover sheet, andun pa rin yung lahat ng details ko. Now, I'm thinking, paano nagkaroon? Sa initial registration kasi ng corporation, yung cover sheet is generated. So pag nag-apply ka, lalabas na lang yon, may barcode and everything. Pero pag increases ng capitalization, yung cover sheet na yon, typewritten lang yon. So they could have used my name, all my details, parang ako pa rin ang nagparehistro nun, pero hindi ko po ginawa yon. So, sino kayang gumawa lang ng typewritten cover sheet, ginamit pa rin pangalan nyo kahit hindi naman kayo yung nagpapa-increase ng authorized capital stock. Si Attorney Baluyot kaya ang gumawa nun? I think so. Kasi dun sa payment pa lang,
ng filing fees for the increase, ang pangalan ng Baluyot andun din. Ang notarial niya, andun din ang pangalan niya. So I can say na hindi ako yun.